Ayan mga kapatid, magandang hapon po sa bawat isa. Welcome po tayo sa gawain ng Panginoon dito sa Rhema Pills mga kapatid. So ako po si Pastor Larry. Kumusta po tayong lahat? Ayan, so maganda po nung topic natin, ano yung pinag-aaralan natin. Sabi niya, why God keeps choosing the least qualified? Ba't kaya ang pinipili pa rin ng Diyos yung list na qualified, hindi yung talagang qualified, yung talagang mataas yung pinag-aralan, minsan yung mataas ang grades, yung marami experience, bakit ganon? Pero ngayon mga kapatid, bakit kaya minsan ang pinipili ng Diyos ay yung mga tao na hindi masyadong qualified doon sa pamantayan po ng tao ito, kundi sa pamantayan ng Diyos. Minsan 'di ba sa ating mga sarili, mga kapatid, nararanasan natin, sabihin natin masyado naman ako mahina. Minsan sasabihin mo wala naman akong pinag-aralan, o kaya minsan punong-puno ako ng pagkukulang, parang hindi ako dapat sa Panginoon, 'di ba? At sinasabi nila parang hindi ako gagamitin ng Diyos dahil ganito. Pero mga kapatid, huwag tayong ganon. Amen po. May mga tao rin naman na ang iniisip nila, nakita nila yung lingkod ng Diyos, bakit siya? Bakit siyang pinili? Pwede naman si ganito, 'di ba, mga judger? Bakit kaya siyang pinili na gawing pastor o kaya lingkod ng Diyos? 'Di ba? Pero mga kapatid, tandaan natin na iba ang pamamaraan ng Diyos. Madalas pinipili niya yung hindi kwalipikado, minsan hindi inaasahan, at minsan tila walang halaga. Sabi nila walang halaga, pero sa paningin ng Diyos, tayo ay mahalaga. Amen po? Minsan sasabihin ng mundo, yung abilidad mo, yun ang kapaki-pakinabang, di ba? Ikaw ay matalino, magaling, yun ang standard. Pero sabi ng Diyos, ang hinahanap ng Diyos, hindi yung ability mo, kundi yung availability mo. Kung available ka, nagpapakumbaba ka sa Panginoon, yun po ang hinahanap ng Diyos. Alam niyo po, sinasadya ng Diyos na piliin yung mga, sabi na natin, yung mga less na qualified. Bakit? Para maging malinaw, maging makita ang kaningningan, ang kalwalhatian ng Diyos through sa mga taong iyon. Amen po? Ngayon itutuloy po natin. Ang number 18 na po tayo, sabi niya, to shame the pride. Sabi niya, para hiyain yung mga mapagmataas. Dismantles self-sufficiency. Ano po yung ibig sabihin nun? Yung kaya ko to, akin to, ako lang ang magaling. Sabi niya, to dismantle, para sila ay hiyain. Amen po? Ang isa naman po dito, yung sa 19, 18 kanina, ngayon po yung 19, sabi niya, to establish faith. Amen po? Para i-proves na ang God qualifies the called. Amen po? Hindi dahil marunong ka, magaling ka, kundi ang Diyos ang nagwa-qualify sa atin. Amen po? Humihirang sa atin at nagbibigay ng yung matibay na pananampalataya. Amen po sa atin mga kapatid. At yung number 20 na pag-aaralan po natin ngayon, ang sabi niya, magnifies Christ. Ang sentro or ang makita, hindi tayo, hindi yung kakayahan ng tao, kundi ang sentro is ang Panginoon. Amen po, bago tayo magsimula, nilingkubong tayong lahat ay yumuko, tayo manalangin. Manaming Diyos na magawa ng langit at lupa, salamat Panginoon sa oras na ito. Amen. Lord, dinako mo kami sa iyong gawain. Dalangin ko ang katalinuhan, ang kanawaan, ang ibigay mo sa amin, O God, at itago mo ang iyong likod sa iyong likuran, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan po. At dito mga kapatid, makipagbukasan tayo sa Proverbs or Kawikaan. Amen po. 3 verse 34. Ang sabi niya po dito, ang mga palalo'y kanyang kinasusuklaman, ngunit kinaluluguran niya ang may mababang kalooban. Ayaw ng Diyos yung mapagmataas. Amen po. Ayaw ng Diyos yung mayabang. Amen po. Sabi nga dito, yung mga mapagmataas ay nilalabanan niya. Ang gusto ng Diyos ay yung nagpapakababa. Amen po. Yung kakayahan ng tao minsan, lumalaki ulo. Amen po. Anong sabi niya? Kaya ko ito. Ano pa? Kaya ng kakayahan ko o hindi ko kailangan ng tulong.
Minsan sasabihin niya, ang katagumpayan na yan ay dahil sa akin. Me, only me. Parang ganon. Amen po. At minsan, tignan ko nga kung kaya nila kung wala ako. Tignan ko nga kung may magagawa sila kung wala ako. Lumalaki ang ulo, mga kapatid. Pero pag tinignan natin, mga kapatid, hindi yon ang pattern ng Diyos. Ayaw niya yung mga mapagmataas, kundi sila'y, sabi nga nilalagpasan ng Diyos. Ang hinahanap niya, yung least qualified, minsan yung overlook, hindi napapansin. Minsan yung unlikely at unimpressive, yung hindi naman nakaka-impress, hindi naman magaling, pero bakit niya ginagawa yon? For glorious reason, para siyang maparangalan at para hiyain yung mga taong mayayabang. Amen po? Tandaan po natin, wala tayong may pagmamalaki sa harapan ng Panginoon. Ano po nakalagay dun sa Philippians 4:13? Sabi niya ganon, makakayanan natin lamang ang mga bagay na ito sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Minsan, ito po, may isa akong illustration. Ito po yung magandang banga at yung lumang palayok. Amen po? Sabi nung magandang banga, ako ay maganda, perpektong hugis, makintab, malaki. Amen po, matangkad siya, nakaakit-akit. Sabi niya, pero siya ay mayabang. Amen po? Kaya niya raw magdala ng magagarang mga kasangkapan rin or siya ay lalagyan. Amen po? At sinasabi niya sa sarili, siya ang karapat-dapat. Siya ang sabi nga is, kaya niyang gampanan kahit anong tungkulin na mag-isa. Amen po? Siya si magandang banga. Pero meron naman pong isang palayok, siya po ay hindi perpekto, may gasgas, yung hugis niya ay deform na. Amen po? At hindi siya ganun kagandahan. Wala itong may pagmamalaki. Wala itong lakas. At sabi niya sa kanyang sarili, ako ay walang halaga. Kung hindi ikaw ang gagamit sa akin at ikaw ang hahawak sa akin, ako'y walang halaga. Yun po ang sabi ni palayok. Pero dumating po ang kanilang master. Yung master na yon, nilagpasan niya si mayabang na banga. At ang pinili niya, si palayok. Amen po? Si palayok ay ginamit ng tao, mga kapatid. At dito, pinuno niya ng sariwang tubig upang ipainom sa mga uhaw. Minsan, mga kapatid, wala sa itsura. Amen po? Wala sa kakayahan, wala sa pinag-aralan, kundi kung sasabihin natin, Panginoon, wala akong magagawa kung wala ka sa aking buhay. Panginoon, gamitin mo ko. Ikaw ang magmaneho ng aking buhay. Kung walang ganon, lalagpasan ka ng Diyos katulad ni banga. Amen po, kusang iniwasan ng Diyos ang mga nag-aakalang sila ang karapat-dapat. Amen po, kundi ang pinipili ng Diyos yung mga tao na available, mapagpakumbaba, at handang sumunod sa Panginoon. Amen po. Yun yung mga minamaneho ng Diyos, yung mga kayang magpahawak sa Panginoon. Amen po. Minsan, sabi nga, ang tao, kala nila, yung kakayahan, yung kanilang gift, yung kanilang abilidad, kapangyarihan, alam niyo po, ito po ay danger zone. Amen po? Yung taas ng pinag-aralan, ito minsan ay danger zone. Bakit? Nawawalan ng puwang ang Diyos. Bakit? Pride ang pumapalit. Nawawala yung dependency nila, yung pagka-dependent nila sa Panginoon. Ano napapalitan? Kaya ko to kasi mataas ang pinag-aralan ko, malaki impluwensya ko, marami akong kayamanan. Yun ang nangyayari. Amen po? Kaya nasa danger zone siya. Pero hindi ko sinasabi na ito ay masama. Amen po? Strength is not evil. Pero minsan, nawawala yung humility, pagka-dependent natin sa Panginoon. Amen po? Yun po ang nangyayari. Kaya anong mahalaga? Yung pagpapakumbaba. Amen po? Ang pagpapakumbaba ang nagsasabing, wala akong magagawa, Panginoon, kung wala ka sa aking buhay. Ano po nakalagay doon sa John 15 verse 5? Ang nakalagay po, sabi niya, I am the vine, and you are the branches. He who abides in me,
and I in Him bear much fruit. Kung tayo ay nasa Panginoon, tayo ay mamumunga. Hindi lang much, sabi niya. So maraming bunga. And sabi niya dito, without me, sabi ng Panginoon, you can do nothing. Wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon sa ating buhay. Sa ating puso, mga kapatid, sabi niya, no room for pride. Yung fried chicken mo, tanggalin mo. Amen po. At ang Diyos, ayaw niya yon sa atin. At yung mga tao na palalo, mayayabang, ay binabasag ng Diyos. Amen po. Ngayon po, sabi rin dito, kapag ginagamit ng Diyos ang hindi kwalipikado, mga kapatid, at ay pinapahiya. Amen po, napapahiya yung mga tao na mapagmataas, mapagmalaki. Amen po. Ang isang halimbawa dito, tingnan po natin yung story ni Gideon, 32,000 na soldiers. Amen po. 32,000 na soldiers at sabi ng mga tao, sabi niya, kukunti pa yan kasi ang dami ng mga Midianita. Amen po, kukunti pa yan. Pero ang sabi ng Diyos, masyado kayong marami. Bawasan natin. Alam nyo, binawasan hanggang maging 300 na lang laban sa libo-libo. Ano kayong mangyayari sa'yo or mararamdaman mo kung 300 kayo laban sa libo-libo? Minsan, nandun ang takot, minsan, nandun ang pagkalito, at yung kalaban nyo ay napakarami. Pero ginawa ito ng Diyos para sabihin ng mga Israelita, hindi sila nanalo sa kanilang kakayahan or kagalingan. Nanalo sila dahil sa galing at kapangyarihan ng Diyos. Hindi ba, mga kapatid, pag ikaw ay nag-iisa, mas lalo kang nananalangin at kumakapit sa Panginoon? Hindi ba pagka ikaw ay ubos na yung kakayahan mo or sagad na dun sa kakayahan mo yung mga sitwasyon, mas lalo kang nagtitiwala sa Panginoon? Amen po? Mga kapatid, hindi kahinaan ang pinakamalaki nating panganib, kundi ang panganib ay yung kayabangan or yung pride. Amen po? Dito, mga kapatid, sabi nga, alisin natin, dapat walang puwang sa ating puso. At yung mga tao naman na nagmamataas, alam niyo po, ay pinapahiya ng Diyos, napapahiya sa Panginoon dahil ang ginagamit ng Diyos ay yung mga tao na mababa at laging available yung sasabihin mo, Lord, handa akong sumunod. Kunti man ang aking kakayahan, hindi man ganon kalaki ang aking abilidad, pero Panginoon, handa akong sumunod. Sa bawat isa sa atin, mga kapatid, i-check natin lagi yung heart natin. Amen po? Ang hinahanap ng Diyos, hindi yung abilidad mo, yung kakayahan mo. Ang hinahanap niya, yung willing na sumunod sa Kanya. Amen po? Ang susunod sa 19, sabi niya, God chooses least qualified to establish faith. It only proves God qualifies the called. Amen po? Ano po nakalagay doon sa 1 Thessalonians, ayan po, 5:24. Ang sabi niya dito, tapat ang tumawag sa iyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. He who calls you is faithful. Tapat po ang Diyos at gagawin niya ang lahat. And He will do, sabi niya na gano'n, also will do it, yung mga bagay para sa iyo. Minsan, mga kapatid, hindi dahil handa ka. Okay? Minsan, hindi yun yung handa ka, malakas ka. Yun ang sinasabi ng mundo lagi. Bago ka sumunod, kailangan ganito, ganyan ka. Pero alam nyo, mga kapatid, sa Panginoon, sabi niya, humakbang tayo sa pananampalataya. At ang Diyos ang bahala sa atin. Amen po? Ginamit niya si Moses. Sabi niya, Moses, sumunod ka, itong gawin mo. Pero sabi ni Moses, hindi po ako mahusay magsalita, Panginoon. Si Jeremiah, sabi niya na gano'n, masyadong bata. Si Pedro, ayan po, paulit-ulit na nabigo. Si Pablo, taga-usig ng mga Kristiyano. Pero mga kapatid, hindi sila perpekto. Pero alam niyo po, tinawag sila ng Diyos para para malaman ng lahat. Ginamit sila mightily ng Panginoon. Saan? Sa iba't ibang lugar. Amen po? At iba't ibang aspeto. Amen po? Have faith. Humakbang ka sa pananampalataya at ang Diyos ang bahala sa atin. Kanina, ang example natin is yung palayok sa kayong banga. Ngayon naman yung isang lumang lapis, yung maliit na lapis. Nakakita na po ba kayo nun? Minsan mapurol, di ba? Yung mapurol,
Minsan, yung guro, kahit na mapurol yan, anong gagawin? May guro, ang ginawa niya, tinasahan niya. Nung tinasahan niya, at pinangsulat, nakapagsulat pa rin ng magagandang mga salita, mga magagandang istorya, yung maliit na lapis. Amen po. Hindi tinitingnan ng Diyos yung itsura mo, yung kakayahan mo. Amen po. Ang tinitingnan niya kung handa kang magpahawak sa Panginoon. Dito po mga kapatid, maiksi na yung lapis, pudpud na, halos itapon ng iba, pero nung natasahan at sumulat sa papel, hinawakan ng guro at sumulat na magandang istorya, ito po mga kapatid, napaka-useful niya. Ganun din po tayo. Hindi doon sa kakayahan, sa abilidad, sa itsura, kundi mga kapatid, ang nagpapaperpekto sa atin, ang nagiging hiwaga natin or kaningningan natin is yung Diyos na umahawak sa atin. Ano ang sabi niya? Siya ang bahala sa atin. Ang kapangyarihan ng Diyos, ang kapangyarihan ay wala sa lapis. Ang kapangyarihan ay dun sa gumagamit sa Kanya. Sa ating mga tao, ang kapangyarihan ay wala sa atin, kundi sa Panginoon. At yung imposible, nagiging posible sa pamamagitan niya. Amen po? At ang last, dito po sa topic ko ngayon, doon sa pinag-aaral natin, marami pa po ito, sabi niya, magnifies Christ. Ang attention, ang point of attention, hindi sa tao, kundi si Kristo. Sige po, makipagbukasan tayo sa Colossians 1:18. Ang sabi po dito, siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan, siya ang pasimula, siya ang panganay na anak, ang unang binuhay mula sa mga patay upang siya'y maging pangunahin sa lahat. Ang sentro, ang nauuna, ang leader, ang head is ang Panginoon. Amen po. Ang tayo ay kasangkapan lang ng Diyos. Amen po. At hindi yung ikaw na magaling, hindi yung kakayahan mo, kundi si Kristo ang makita sa atin. Last na lang na halimbawa, kanina sabi ko nga may banga, may palayok, may lapis. Ngayon po, ang isang halimbawa ay yung salamin. Amen po. Gaano man kaganda yung isang salamin, gaano man kaningning or kalinis yung isang salamin, makakapag-ilaw ba siya? Hindi. Tama po? Pilitin niyang mangakit or sabi nating magningning, hindi niya kaya. Pero gaano man kaluma yung isang salamin, gaano man yan, sabi niya, antik na yan, at ano man yung itsura niyan, kung lalapitan ng isang lamparayan, magniningning yung salamin na yon. Pero sa reflection, yung salamin ba ang nakikita? Hindi ang salamin ang nakikita. Ang nakikita pa rin is yung ilawan. Tayo po mga kapatid, ano man yung kakayahan, yung abilidad, yung itsura, sabi nga, dapat ang makita pa rin sa atin yung kaningningan ni Kristo. Magniningning ka, hindi dahil sa sarili mong kakayahan, sa sarili mong kagalingan, kundi sa kakayahan at abilidad na galing kay Kristo na siya nakikita sa iyo. Amen po. Ang tignan ng Diyos, ang titignan ng tao ay hindi ikaw. Ang titignan ng Diyos ay ang titignan ng tao is ang Diyos na nasa iyo. That lives in me. Sabi nga, yung namumuhay sa iyo. Amen po. Sa lahat ng bagay, ang Diyos ang maging sentro natin. Doon nga sa 'di ba, sa kasalan, 'di ba? Sinasabi, be the center of our relationship, parang gano'n. Amen po. Ngayon mga kapatid, sabi nga, kung nararamdaman mo minsan hindi ka kwalipikado, ito ang dahilan upang mawalan ng pag-asa, ay mga kapatid, ito ay isang pag-anyaya ng Diyos sa atin. Minsan sabihin mo, ako'y mahina, walang pinag-aralan, walang kakayahan, hindi ako kwalipikado, qualify doon sa pamantayan ng Diyos. Kala mo yon. Pero sa pamantayan ng tao lang siguro yan dahil yun na nakikita sa'yo. Pero mga kapatid, sa atin, pagkatingin ng iba, hindi tayo qualify, pero alam nyo, ito yung sign or pag-anyaya ng Diyos sa atin.
Amen po. Ulitin ko, si Moses, hindi siya magaling magsalita. Amen po. Si David siyang bunso at maliit. Amen po. Si Pedro, may padalos-dalos siya. Amen po. Pero ginamit ng Diyos. Ngayon mga kapatid, hindi tayo pwede magdahilan sa Panginoon na hindi ko kaya. Kasi kung ikaw ay ibubukas mo ang iyong puso, didinggin ang pagkatok ng Diyos, isa ka sa tinatawag ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Siya ang nagqualify, hindi tayo ang nagqualify, kundi siya ang nagqualify sa atin. At binibigyan niya tayo, sabi nga, binibigyan niya tayo ng kakayahan. Siya ang bahala sa atin. Ang hinihintay niya is yung pagsunod mo. Kaya po, napakababa. Ang gusto ng Diyos, hindi ikaw ang makita, kundi si Jesus. Amen po. At gusto niya walang pride na makita sa atin. At ang isa pa, sabi niya na gano'n, pag tumalima or sumunod tayo sa Kanya, siya ang bahala sa atin. Amen po. Alisin natin ang anumang pagmamataas. Pagtibayin natin ang ating pananampalataya. Amen po. Naway ang lahat sa atin, ang maging sentro ay si Jesus sa ating puso. Amen po ba mga kapatid? So, ayan, God bless. Mag-pray po tayo. Yes, so God, Lord, salamat sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa mensahe mo, Panginoon. Salamat rin po, O Diyos, sa buhay ng bawat isa na patuloy mong iniingatan, O Diyos. Lord, ikaw po ay napaka-faithful sa amin, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, alisin mo anumang pagmamataas sa aming puso, Panginoon, anumang kayabangan, Panginoon, at dalangin ko, O Diyos, na bigyan mo kami ng matibay na pananampalataya na, Lord, handang sumunod sa iyo. At Lord, ikaw, Panginoong Yesus, ang maging sentro ng aming buhay, O Diyos. Lord, maraming pong salamat sa oras na ito. Ang lahat ng papurit pasalamat ay binabalik namin sa matamis na pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Yan po, maraming pong salamat. God bless po.